Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Araw-araw ikaw ang hanap ko, laging laman ng aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala na kong hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang bukas. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Hindi ko mapigilan ang magpangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama natin ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Wala nang hahanapin pa, pagkat pag-ibig may wagas. Wala nang hahanapin pa. Good morning, Jesus! Woo! Malamig po dito sa amin. Good morning po mga kapatid. Kamusta na po tayo? Amen. Diba? Alive na alive Alive. po mga kapatid. At salamat po sa ating mga kapwa kamanggagawa na early dito po sa GMJ. Ayan. Thank you Lord mga kapatid. At kamusta po mga kapatid? Ayan. Ayan. Brother Otan, Ayun, sino oh. ba yung Dito sa Bumabate. nag-login muna? Yeah. Kasi kanina po, may 61 na tayo ngayon, mga kapatid. Ano po? Pero sabi nga, mga kapatid, gising! Ayan. Ilan na to? 61. 61. Ayan. Si Brother Nokum. Si Enol Nokum. Si Ayan. Brother Enol. Dito Ayan. kayo, Brother Enol, sa Sister Nida Sunday. Galardino. Sister Nida, good morning po. Judith Cruz. Ayan. Sister Judith ng Tumana Prayer Sister Group. Josie Nacional. Ng ating Ugong Prayer Group. Kanina nakita ko dito yung tatay ni Jam, nanonood. Uy,
Uy, good morning po, Ah, Brother good- Rod. Brother ng Rod. ating QC. At saka si Sister, Sister Det, nasa Oo, ano? Nasa Jami. Nasa na po, Sister Net? Oh, wow, Italy. Italy. Ayun, Ayan. thank you, Lord po. Binabati ko yung mga tiga San Juan Laia. Oo, Especially si Nanay Berhenes. Berhenes. Sister, Guring. Kasi lagi sabi, batiin. Ayan, binabati ko na at lahat ng mga tiga San Juan Laia. Si Chochi. Ayan. Si Kulay. Si Kulay, Good morning, Chochi. Kulay. Good morning. Ayan. Oo. Ohayo gozaimasu. Ayan, thank you, Lord. Sister sa Sampabian. Si Nanay Mami Soseng. Soseng. Good morning Barrera po. family. Ayan, thank you, Lord. Yan, Nagpapabati binabati. po. Oo, Salamat oo. sa Diyos. At Minister Otan, bago po tayo magpatuloy, Oo. basahin po muna natin yung ating Bible verse of the week. Ayan. Sige po. Thank you, Lord. Ayan. Dito po ito sa Mateo 23:28, Matthew 23 verse 28. Even so you also outwardly appear righteousness to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. Mga kapatid, ayan po ang ating Bible verse of the week. Thank you, Lord po. Hypocrisy and Lawlessness. Yan. Thank you, Lord. Meron pa. Sige Sister po. Siling Mendoza. Ng ating Talisay, prayer group. Oo. Thank you, Lord. Sister Glo Garcia. Ayan. Happy watching po. Ayan. Ng Santa Ana, Punta Oo, Santa Punta Ana. Santa Ana. Ayan. Oo. Good morning po. At thank you Lord din po kay Sister Vicky Del Rosario ng ating Greenland Prayer Group. At Sister Grace Sandigan Sako. Ayan. Thank you Lord po mga kapatid. Ayan. Sige, pray muna tayo. Sige, Lord, Sister. maraming salamat. Muli, gamitin niyo po kami para sa pagpapahayag ng inyong salita. Lord, kayo magsalita sa amin dalawa, ni Sister Ana. Wala kami magagawa, kami hiwalay sa inyo, Panginoon. Wisdom, knowledge, understanding, anointing, experience, ipagkaloob niyo po para lahat ng sasabihin namin, maunawa ng aming mga kapatid at masapamuhay namin. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Kamusta ba, Minister Ay, Otan? mabuti naman. Medyo, ganyan lang talaga yung eyebag ko eh. Tsaka natutuwa ako kasi first time naming dalawa magtuturo na magkasama. Kaya Dito sa natutuwa ako. Parabol. Oo, kaya thank you Lord kasi masarap din pala pag hindi lang ikaw nag-aaral pag madaling araw, mas masarap din pala may kasama kasi minsan mag-aaral ka tapos makikita mo nakatulog, ang sarap-sarap ng tulog para naiinggit ka. O ngayon, thank you Lord, dalawa na kami nag-aral. Kaya thank you Lord sa opportunity na kaming dalawa ay gamitin ng Diyos. Isang pribileyo po na patuloy na gamitin ng ating Panginoon. Talaga pong pribileyo po. Talagang sabi ko nga po, napakasarap po sa pakiramdam. Bagamat sa totoo lang po, ninenervyos po, pero napakasarap po sa pakiramdam na ikaw ay patuloy na tinuturuan at matuto sa salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. O, dito na tayo sa ating lesson. Ang lesson natin ay Salt and Light. Itong t-shirt namin, light pa lang. Be the light. Be the light. Pero mauuna kami sa Salt. Itong t-shirt na to is sponsor ng Greenland Prayer Group po. nag-anniversary Thank you, sila. Lord. Nagamit namin ha. Thank you Lord. Tamang-tama sa topic ni Sister Ana. Light. Yan. Ngayon po, dito po tayo muna sa Salt. Ngayon, babasahin ko po dito sa Salt yung ating pag-aaralan dito sa Matthew chapter 5 verse 13. Mamaya po yung kay Sister Ana, yung light. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapak-tapakan ng mga tao. Kaya pag tinignan natin, thank you Lord, ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Ito pong Matthew 5, ito yung the teaching of the Messiah to His disciple. Pag tinignan natin dito, the teaching of the Messiah to His
disciple. Ito yung the great sermon on the mountain. Pag tinignan nga namin kagabi sa Bible, yung kung paano ipinahayag ni Jesus Christ. Una, ipinahayag niya sa mga disciple at kasama yung mga believers of Christ. Ngayon, sabi dito, bago ka maging asin at ilaw, pag tinignan mo yung nasa unahan, yung mapalad. The Oo, parang pag beatitude. tinignan mo, parang, ano ba to, inaayos ng Diyos yung kaisipan ng mga manggagawa. Piniprepare na. Piniprepare para pagdating dito, ano sabi doon? Tignan natin doon sa may unahan, yung mapalad. Sabi po dito mga kapatid, Yan, mapalad yung ang mga mapapalad. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. ayun. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, Ayan. sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa verse 13, ay sa 12 ba? Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, Sa verse 9. sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, Verse 12. sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din naman ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ayun. Para pag tinignan mo, inumpisahan ni Lord, mapalad ang mga nagdadalamhati, nagpapakumbaba, inuusig, mahabagin, malinis na puso. Parang, anong tawag dito? Piniprepare niya yung mga tao na tayong mga lingkod ng Diyos, mapapalad. Parang parang dito sa Comfy, bago ka maging worker, ang tatanungin sa'yo, may word of God ka ba? Kasi sa pagiging lingkod ng Diyos, hindi madali. Pero masarap na maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, pinrepare ni Lord. Tapos, mapapalad, ganito. Kasi dadating ang time, ano sabi doon? Sa verse 13, magiging asin tayo. Yan. Pag sinabing asin, sabi doon, Christian influence. Maraming Kristiyano, yung influencer. Anong tawag doon? Influencer. Yung sa mga Facebook, di ba? Sa social media, influencer. Ang dami nilang ginagawa para kumita. Tapos sasabihin lang ganito lang kasimple. Nagiging sikat. Oo, nagiging sikat. Ganito lang simple magkaroon ng maraming salapi. Kaya ngayon, marami nagiging Social influencer, Oo. social media. Oo, dito ngayon, tayong mga Kristiyano, kaya ginamit yung salt kasi kailangan maging Christian influence. Kasi the believer are called and designed, made to be the salt of the earth. Yan, dinesign tayo, tinawag tayo para maging, sabi dito, asin sa sanlibutan. Kaya parang pag tinignan natin, napakaganda. Ngayon, bago tayo magtuloy, ano ba tong salt na to? Yung salt na to, doon sa Job chapter 6, verse 6, ang pagkaing walang asin ay may sarap bang maidudulot? Kaya, sabi doon, maging asin ka. Kasi gagamitin tayo. Pag walang asin, Walang ginagamit sa food, walang lasa ang pagkain. Hindi nagpapasarap. Ano pa?
sacrifice, yung asin. Leviticus 2 verse 13. Tinitimplahan nyo ng asin ang lahat ng handog na pagkain butil, at huwag din yung kalilimutan lagyan ng asin ang inyong handog na pagkain butil, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong kasunduan kay Yahweh. Kaya lagyan nyo ng asin ang lahat ng handog. Kaya pag tinignan mo, di ba, tayo nga, si Jesus Christ, inalay ang kanyang buhay. Tayo, aalay natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ano pa itong asin na to? Yung everlasting covenant. Sister Ana, pabasa nga sa Numbers. Numbers 18 verse 19 po. All the heave offerings of the holy things which the children of Israel offer to the Lord, I have given to you and your sons and daughters with you as an ordinance forever. It is a covenant of salt, forever before the Lord with you and your descendants with you. May isa pa. Chronicles 13:5. Should you know that the Lord God of Israel gave the dominion over Israel to David forever, to him and his sons by a covenant of salt. Ayan, kaya tayo, sabi ng Panginoon, maging asin. Kaya pag tinignan natin dito, yung asin, nagpapasarap. Hindi ka pwede mag-offer kung walang asin. Sabi dito, ito yung covenant, everlasting covenant. Ginamit yung asin. Ano pa yung paggamit ng asin? Yung miracles connected with salt. Diba? Ito yung Lot's wife become pillar of salt. Tari, di ba, nung sabi mo, nung pumunta kayo sa Jerusalem, tinitignan mo yung kay Lot's, yung kay Lot's wife na naging asin. Hindi pala yun. Di ba, parang pag tinignan mo, ginamit yung salt dito kasi yung Lot, di ba sabi yung asawa, sabi kay Lot, huwag kayong lilingon, lumingon. Naging asin. Kaya naging haliging asin. Ito pa, Elisha, purified water. Sabi dito sa 2 Kings chapter 2, 19 to 22. Sinabi ng mga taga roon kay Eliseo, tulad po ng inyong nakita, maganda ang lungsod na ito, marumi lang ang tubig kaya't hindi mamunga ang lupa. Sinabi niya, bigyan niyo ako ng isang bagong mangkok at lagyan niyo ng asin. Sabi doon, ganun nga ang ginawa nila, dala ang mangkok, pumunta si Eliseo sa bukhal ng tubig at ibinuhos ang asin. Ito ang sabi ni Yahweh, lininis ang tubig na ito at hindi na pagmumulan ng sakit o kamatayan. Sabi niya, mula noon, naging malinis ang tubig na iyon, gaya ng sinabi ni Eliseo. Grabe, kumuha ng mangkok, nilagyan ng tubig, nilagyan ng asin. Alam nyo, itong asin na to, nakakagaling. Oh. Kwento mo nga yung sa mami. Tignan nyo yung sa mami, ha? Kasi pag tinignan natin, ito, di ba? As a medicine. Yung maduming tubig, naging malinis, na purified. Saan? Paano na-purified? Sa pamamagitan ng asin. Na sinabi naman ng ating Panginoon. Ngayon, sabi doon, ano yung example na yun, yung asin na yun? Kasi natatandaan ko po sa mami, noong nagbabantay pa kami lagi sa mami noon, natatanda ko yung sakong ng mami, di po ba nagkasugat Yung sakong, lumubog po, yun, nag-umpisa lang po yun sa paltos. Dahil sa diabetic ang mami, nagsugat. Tapos, lumalim na lumalim, yung sakong ng mami, nauka. Alam nyo, di ba pag diabetic, hindi na po gumagaling yung sugat? Kasi nga, may sobra sa sugar, opo. Ngayon, hindi nagpa-function yung ginagamitan ng, nag-aano yung sugar. Ano po? Ngayon, nung sinabi sa akin ng mami, anak, mag-ano ka ng maligamgam o yung kaya kong init, lagyan mo ng asin. Tapos, ibababad ko yung paa ko. Alam nyo, binabad ng mami yung paa niya. Tapos, sabi ng mami, anak, kumuha ka ng syringe. Tapos, walang karayom. Yung syringe, butas po yun, di ba, pag walang karayom.
lalagyan ko ng ano yun, ng tubig na may asin na ano, galing dun sa pinakulong, hindi naman pinakulo, basta yung kaya ng mami na heat, yun po. Tapos, yung yung tinuturok, yung ini-spray, opo. Ayun, alam nyo, mga kapatid, umaga, gabi, umaga, gabi, umaga, gabi. Alam nyo, nabuo yung sakong ng mami. Dahil, yun nga, yung sabi po ni Lord na pwedeng gawing gamot yung asin sa katawan. Kaya, thank you, NaCl, sodium chloride. Di po ba, mga kapatid, NaCl? Kaya thank you, Lord, dun sa salita ng Panginoon. Sa word po yun, yung asin, pwedeng panggamot sa sugat. Ayun, pag tinignan mo, di ba? Parang, pero tandaan natin, si Lord pa rin ang nagpapagaling. Instrumento po. Kaya pag tinignan natin. Kaya yun yung wisdom na galing kay Lord na ibinabahagi ng ating Panginoon sa atin dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sabi dito, binahagi ko na yung asin, kung ano yung nagagawa ng asin. Ito na ngayon, disciple character is like a salt. Pag tinignan mo, ano ba ang character ng salt na dapat maging character din ng isang Kristiyano? Di ba? Amen po ba, mga kapatid? O, yan. Una, sabi dito, salt is distinctive. Distinctive. Pag sinabing distinctive, may katangian. Salt is totally different from the food. Di ba? Kakaiba siya sa pagkain. Kasi siya yung nagpapasarap sa pagkain. Tayong mga believers are different from the world, unspotted from the world. Diba? Walang batik sa mundo. Spotted. Kaya sabi doon, distinctive. May katangian yung salt. Pag tinignan ko yung salt, dati ang tinitignan ko dito sa may likod ng SM Sukat, asinan yun eh. Tapos tinignan ko sa internet kung paano magawin yung asin. Yung asin parang merong flat, tapos bubuhusan lang ng tubig alat. Tapos pag binuhusan ng tubig alat, pag binaliktan mo ng ilang oras, magiging asin na. Kaya yung katangian na yun, si Jesus Christ lang ang nagbigay. Kaya tayo, sabi dito, different from the world. Hindi na tayo, kaya nga ang mga Kristiyano, sabi doon, kailangan, Romans chapter 12, sabi sa salita ng Diyos, Romans chapter 12, verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan nyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Kaya, bilang isang Kristiyano, sabi doon, tayong mga lingkod ng Diyos, kailangan ang karakter natin maging salt. May katangian tayo. Sabi doon, unspotted from the world. Different from the world. Kasi wala na tayo sa makamundong pamumuhay. Kasi kailangan makita sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag tinignan, do not conform yourself to the standards of this world. Kaya napakaganda. Yun ang katangian ng isang Kristiyano. O baka mamaya, Kristiyano ka, kinikiliti ka pa sa paggawa ng masama. Baka mamaya, Kristiyano ka pa, baka mamaya, yung kung ano yung ginagawa ng unbeliever, ginagawa mo pa. Kailangan, sabi dito, maging salt ka. Kailangan, yung pamumuhay mo, hindi ka na namumuhay sa makamundo, bagkus namumuhay ka sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, salt preserves. Yung pinapanatili. Salt, it keeps things from going bad and decaying.
Salt, it keeps things from going bad and decaying. Pinipigilan nito ang mga bagay na maging masama o mabulok. 'Di ba? Tignan mo. Yung salt, 'di ba? Yung karne, lagyan mo ng salt. O kung ano man pagkain, lagyan mo ng salt. 'Di ba napapatagal? Napipreserve, hindi kagad nabubulok, hindi kagad nasisira. Yun yung nagagawa ng salt. Sabi dito, believers, just as salt, are to cleanse and preserve the world. Sabi, tayo daw mga Christian. Yan, no? Nagpe-preserve sa word. Kasi bakit? Ang mundo ay puno ng kasamaan. Ang mundo ay unti-unting nabubulok, nasisira dahil doon sa mga taong walang pagkakakilala sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, bakit tayo magiging salt? Sabi dito, tayo yung mag-cleanse and preserve the word. Pag tinignan natin. Sabi dito sa 1 Peter, sabi sa salita ng Diyos sa 1 Peter 1:22-25, ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at maghari na sa inyo ang tapat na pag-ibig bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taus-puso ang inyong pagmamahalan sapagkat muli kayo isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay matutulad ng damo. Ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak na ito ang lahat niyang karingtan. Ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit, ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang salitang ito, ang magandang balitang ipangangaral sa inyo. Kaya pag tinignan natin, nabubulok lahat. Ang bulaklak, nasisira, napaparang. Pero ang salita ng Diyos, mananatili. Iyan ang daladala ng isang Kristiyano para ma-preserve natin yung earth, itong mundong, itong ginagalawan. Kaya napakaganda, di ba? Naglilinis. Di ba? Nagpipreserve. Kasi ang tao, pag tinignan natin, ang mundo, puno ng kaguluhan, kasamaan, kabulukan, pero tayo mag-Kristiyano, tayo ang magpapahayag ng salita ng Diyos. Pag tinignan natin, kaming lahat dito, dati din kaming bulok. Pero thank you Lord sa salita ng Diyos. Nandito kami nagpapatotoo na ginagamit ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi hindi hahayaan ng Diyos masira o mapahamak ang kanyang nilikha. Pangatlo, 4 lang po to. Salt penetrates. Pag sinabing salt penetrates, tumasagos. It's change that upon which it is put. Diba? Yung karne, o anumang gulay, anong pagkain, lagyan mo ng salt. Diba? Tumatagos yun. Tumatagos. Lumalasa. Diba? Pag tinignan mo, pag nasobrahan nga, diba, umaalat. Kailangan daw, sabi dito, the believers are likewise to penetrate the word. Paano daw? Insert a new life. Diba? Ang salt, nagpe-penetrate. Pag nilagyan mo ng salt, lahat ng pagkain, papasok yun hanggang sa kung saan mapapasok, lalasa sa lahat ng lugar yon. Kailangan daw tayong mga Kristiyano, sabi dito, nagpe-penetrate. Kahit saan mo halubilo, kahit saan mo lahat ilagay, kailangan nagpe-penetrate. Paano tayo makakapag-penetrate? Kailangan may 2 Corinthians 5:17.
Kaya't kung sino mang nakipag-isa kay Kristo, wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Tignan natin, nagiging salt ba tayo? Baka mamaya, kaya minsan hindi tayo makapenetrate sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kapitbahay, sa lahat ng ating nakakahalubilo. Baka mamaya hindi tayo makapenetrate kasi hindi sa atin makita ang bagong buhay na kay Kristo. Kasi pag tinignan natin, pag nakita sa iyo si Kristo, mabilis mong makuha. Mabilis mo madala sa ating mabilis mong makuha sila, ma-penetrate mo sila, makuha mo yung attention nila na madala sa ating Panginoong Kristo. Katulad nga nung Saturday, sabi ni Tita Ria, mag-bless daw kami doon sa small business. Alam niyo, nakakatuwa. Kasi sa totoo lang, first time kong mag-pray sa business. Sa mga patay, nakakapag-pray ako sa business. First time ko. Pero thank you, Lord. Kasi, sabi nung sister, sabi niya, magpe-prayer meeting daw kami doon sa bahay nila. Ay, sa business nila. Kasi ang gusto niya, pati yung mga tauhan niya, magkaroon ng prayer meeting, makilala si Lord. Ayan. Kaya pala maging salt, kailangan nakaka-penetrate ka. O baka mamaya, pag dumating ka, sino pong worker? Ako worker ako. Ha? Di ba? Parang nakakalungkot. Nandun ka na, naghahanap pa ng worker. Ibig sabihin, baka mamaya, hindi yun nanonood ng GMJ kaya hindi ka kilala. O baka mamaya wala sa fellowship. Pero pag tinignan mo, baka gina-justify mo pa. Baka mamaya, hindi makita sa'yo yung bagong buhay kay Kristo. Kaya sabi doon, kailangan nagpe-penetrate. Lahat ng mapuntahan natin, magpe-penetrate kasi pag tinignan natin dito, tayo ay asin ng ating Panginoong Jesucristo. Pang-apat, medyo mahaba-haba ka mamaya, ilaw. Kasi mahaba-haba yung babasahin mo. Actually, siyang verse lang eh. Yung pang-apat, ito, salt, flavors. Nagbibigay ng lasa. It influenced the taste of things. Nagbibigay ng masarap na lasa. Kaya nga tinanong ko yung mga sa prayer meeting, sa mga nagluluto, pag umaalis daw ng bahay o lumilipat ng bahay, sabi nila, ang isang hindi pwedeng mawawala, alam nyo kung ano? Asin. May nagbiro naman, bakit asin? Kasi pangsaboy daw sa? Hindi. Di ba? Para pag tinignan mo, kasi noong unang panahon, di ba? Pag nakita ka sa gubat ng mga putol ng katawan, lalagyan mo raw ng asin. Hindi totoo yun. Sabi dito, hindi pwedeng mawala. Kasi pag ang pagkain walang asin, kulang. Kaya sabi dito, the believers the believers are to sow flavor and influence the world for Christ, making enjoyable and describable within the world. Kaya tayo po ba, nagpapasarap ba tayo sa lahat ng ating nai-encounter? Pag tinignan natin, di ba? Paano daw tayo magiging enjoyable? Describable. Oo. Kasi nagbibigay tayo ng lasa. Paano mo raw makikita ang isang lingkod ng Diyos? Nagbibigay ng lasa, nag-i-enjoyable. Kailangan, sabi doon, kailangan may Galatians 5:22 to 23. Kailangan meron kang fruit of the Holy Spirit. Hello?
Nagpapasarap ba tayo? Kung nagpapasarap tayo bilang isang Kristiyano, makikita sa atin yung Galatians 5:22. Ano to? May love, may joy, may peace, may patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, self-control. O baka mamaya, nauna ka lang sa prayer meeting, ay wala sila. Sabihin mo, next week na lang ha, kasi alam naman nila yung oras eh. Naku, hindi ganun. Kailangan, salt tayo. Nagpapasarap. Diba? Parang pag tinignan mo, kinagigiliwan. Kasi ang dala natin, salita ng ating Panginoon. Diba? Pag tinignan natin, lahat nga ng matapakan ng mga manggagawa, pinagpapala ng ating Panginoong Yesus. 1 John chapter 1 verse 3. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita, narinig upang makasama kayo sa aming pakikipag-isa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ipinapahayag ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi doon, kailangan maging salt. Ano daw dito? Sabi doon, kailangan distinctive, preserves, penetrates, at nagpapasarap, flavor. Ngayon, doon sa baba, papaano? Sabi, the believers who lose his flavor and saltiness, testimony, pag tinignan natin, paano pag nawalan ng alat? Nakakalungkot, itinatapon. Sino dito yung nawawalan ng alat? Puro asim na lang. Ito yung picture ng backslider. Hindi, yung may asim pa. Iba yun. Sa matanda yata ginagamit yun eh. Diba? Backslider. Lingkod ka ni Lord. Pinili ka, diba? Sabi doon, kinreate tayo. Tinawag tayo para maging lingkod ng Diyos, maging asin at ilaw. Ngayon sabi dito, yung mga backslider, yung wala ng, anong tawag dito? Wala ng lasa. Oo, kahit anong sabihin mo, kahit anong ipaliwanag mo, kahit anong ibahagi mo, wala na. Di ba? Parang pag makita pa lang, ay, kunyari, pag tinignan mo, pupunta ka pa lang sa isang lugar, sinong pupunta? Ay, nakakalungkot. Di ba? Kaya sabi doon, tinatapon. Tapos, wala nang value. Kaya yan, sabi dito, babala sa lahat. Maging asin. Sabi dito, wala nang value. At tandaan natin, sabi doon, i-judge tayo ni Lord. Siyempre, pag tinignan mo, nawalan ka ng lasa, nawalan ka ng kwenta, di ba? Tinatapak-tapakan ka na. Bakit? Kasi lumayo ka kay Lord. Kasi hindi ka nagpagamit kay Lord. Di ba? Kasi marami kang katanungan kay Lord. Hindi. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, may magandang gagawin si Lord. Huwag tayong bibitiw. Huwag tayong aalis sa Panginoon. Kasi, pag umalis tayo kay Lord, yan na ang simula ng kalbaryo ng ating buhay. At pagdating doon sa dulo, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap na nararapat na ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya pag tinignan natin, maging asin tayo. Kailangan ang asin, sabi doon, nagpe-penetrate. May kakaibang katangian yan. Hindi na naliligayahan sa makamundo. Nagpe-preserve, nagdadala ng salita ng Diyos at nagbibigay ng flavor. Kaya sabi doon, mahirap maging lingkod ng Diyos. Mahirap maging asin.
pero masarap maglingkod sa ating Panginoon. Kaya inunahan na ni Lord, mapalad, mapalad, mapalad. O, sabi ni Lord, maging asin kayo. Kasi sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos, hindi madali. Para meron tayong baon-baon, ano man ang mangyari sa atin, alam natin, nandyan ang ating Panginoong Hesukristo. Para alam natin, sabi doon, hindi tayo magbabackslide, hindi tayo bibitaw kay Lord kasi merong ipinangako ang Diyos. Doon sa verse 12 nga, sabi doon, Verse 12. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. mahirap, pero masarap. Bakit? Kasi magalak, magsaya, kasi malaki ang gantimpala natin sa langit kung tayo'y magiging salt of the earth. In Jesus' name. Amen. Happy birthday! Nakatapos Thank you, na Lord. ako. Happy birthday! May 11, 2023. Bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, babatiin po muna kami sa mga may karawan ngayong araw na to. Sister Marisa Oichi. Awichi. Yan. Ayan. Sister Jean Golgota. Sino ba yan? Nanay ni ano? Ni sa Bulacan? Jerome? Jerome, ay, yon. Happy birthday po. And belated happy birthday to Sister Ayesha Sangkap. Ayan, thank you, Lord. Happy birthday. Enjoy your day today, mga kapatid. Thank you, Lord, for another day, another year of celebration. Okay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan. Happy birthday, mga kapatid! At ngayon naman po, ayan, may announcement. Ayan. Announcement. Vaccine available on May 14, mga kapatid. Ito po ay lagi nating inia-announce this Sunday at our Parañaque Worship Center. Lifetime pneumonia vaccine, 4,000 po ito. Flu vaccine, 4 strains, good for 1 year, 1,300 only, mga kapatid. If you are going to avail, kindly message Sister Jam via FB Messenger or via text 090609-86405. To be listed, mga kapatid, wag niyo pong kalimutan, this coming Sunday. At yan, thank you Lord po. At deadline po pala daw po ngayon, mga kapatid. Hanggang alas 12 lang po ng tanghali. Ayan, alas 9 na po. Kaya may 3 oras pa po kayo mag-pray, mga kapatid. Repeat new song po tayo ngayon, mga kapatid. Repeat new song of the week. Brother Otan? Sinong makapaghihiwalay? Composed by Sister Vera Amistoso, arranged by Brother Leo Santos, interpreted by 55th Harmony. Ayan. Sa araw-araw na lumilipas, ano, iba't ibang hamon namamalahay, mga pagsubok.
minsan may araw na nababalikan mga kasalanang dapat iwasan. Sa puso't isip, salita at gawa, ako'y pinupuspos ng awa. Salamat po, Espiritong Banal, na namamagitan sa akin. Sino maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino ang laban sa akin kung ang Diyos ay kakampi natin? Kapighatian o kahapisan, pag-uusig o kagutuman, kahubaran o panganib o tabak, sila'y mapagtatagumpayan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na umiibig sa atin. Sino maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino ang laban sa atin kung ang Diyos? Sino maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino ang laban sa atin kung ang Diyos? Kung ang Diyos ay kakampi natin. Tudu, tudu, tudu. Ayan. Sinong makapaghihiwalay sa atin? Wala po, mga kapatid. Dahil yan sa pag-ibig ni Kristo. Dahil kakampi sa natin atin. si Kristo. Amen. Thank you, Lord. Minister Otan, magpatuloy tayo. Ano po, at ngayong oras na ito, salamat sa oras na ipinagkakaloob ng Panginoon. Ito po ay pagpapatuloy, ang akin po ay light. Sabi nga sa aking be the light. Mga kapatid, be the light. Sabihin niyo po sa inyo mga katabi, be the light. Amen. Thank you, Lord. Basahin ko lang po sa Matthew 5, verses 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Thank you, Lord po, sa salita ng ating Panginoon. Ito pong light na ito, sa totoo lang po, nung sinabi po ni Minister Ota na light, salt and light po kami, tulala po ako kasi light po, ito po yung isa sa pinakamahirap, sa totoo lang po, mahirap ituro itong light. Lalo na po ako talagang hiningi ko po ang awat grasya ng Panginoon upang maituro po itong light. At sabi nga po dito, light, ano pong meaning ng light? Sa Bible Dictionary po, a symbol of holiness, goodness, knowledge, wisdom, grace, hope, and God's revelation. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Yan ang symbol ng light. Sabi po dito, holiness, goodness, knowledge, wisdom, grace, hope, and God's revelation. Sino po dito? Sabi nga
Bakit po nasabing si Lord ay light, mga kapatid? Si Lord lang ang ilaw. Sa 1 John 1:5 po, ito ang aming narinig sa kanyang anak. At ipinahahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Tandaan natin, si Lord ang ilaw, mga kapatid ha. Si Lord ang light. Kaya nga po, sabi dito, mababasa rin po natin ito sa John 1:4, John 9 verse 5. Kaya tayo, mga kapatid, ay sinabi dito, si Lord ay ilaw. Mga kapatid, tandaan po natin, si Lord ay ilaw kasi holiness. Na may knowledge, may wisdom, may grace, may hope. Tapos po dito, bakit tayo naman ay binibigyan ng pagkakataong maging light, magliwanag? Sabi po sa John 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseyo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Mga kapatid, tayo po ay gagamitin ng Panginoon upang maging liwanag dito sa mundo. Kaya nga po, how to be light? May katanungan po ako. How to be light? Paano po tayo magiging liwanag sa mundo? Thank you, Lord. As a Christian po, lagi naman nating napapag-aralan, ito ay para sa atin. Higit, mga kapatid, higit para sa mga Kristiyano as a follower of Christ. Inaasahan tayo na mamuhay ayon sa layunin ng Panginoon. May purpose po ang Diyos sa atin, mga kapatid, para tayo ay maging liwanag ng sanlibutan. Purpose po yan ng Panginoon sa buhay natin, sa pagiging asin at liwanag dito sa lupa. At thank you Lord nga po, being the light of the world, we must illuminate. Sabi po doon mga kapatid, we must illuminate the light from Christ to the world. Ano po ba ibig sabihin ng illuminate? Lumiwanag. Illuminate po mga kapatid lumiwanag tayo sa mundo. Hindi maging kadiliman ng mundo. Kaya nga po tayo pinili at hinirang ng Panginoon sa karamihan upang magliwanag sa kadiliman. Hindi itinatago. Di po ba sabi dun sa Matthew 5 verse 14? Di po ba tayo ay pinili ng Diyos? Sabi doon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Magiging ilaw. To be light in the world, mga kapatid. Meron po ba nagsindi ng ilawan? Itinago sa ilalim. Paano magliliwanag? Di po ba? Sige, ano nyo po, picture nyo mga kapatid. Itago nyo sa ilalim ng lamesa, sa ilalim ng o kaya sa mga, basta sulok-sulok. Sa tingin nyo magliliwanag. Pero saan natin nilalagay ang ilaw? Yung may mga gasera nung unang panahon pa, di po ba isinasabit mismo sa gitna ng bahay upang magliwanag sa buong bahay? Di po ba? At sino po ang sinasabing ilaw ng tahanan? Di po ba? Minister Otan, sino ba ang ilaw ng tahanan? Ang mga asawa. Ang mga asawang babae. Ayan, ilaw. Maging ilaw tayo ng tahanan, mga kapatid. Kaya pag tinignan mo yung sinasabi doon, yung ilaw, pag nilagay mo doon sa ilalim, hindi, walang liwanag. Walang use. Mm-hmm. Di ba? Pero hindi natin napapansin. Pero maraming Kristiyano, hindi makanila makita yung liwanag. Amen. Bakit? Kasi, minsan nasa liwanag, minsan sa kadiliman. Kailangan hindi. Paano po tayo liliwanag, mga kapatid? Paano po tayo liliwanag? To be light. Sabi nga, may apat po ako ibibigay sa atin dito, mga kapatid. Unang-una, know Christ. Knowing Jesus Christ. Kilala po ba natin si Jesucristo? Amen. Amen. Parang ang hina. Hindi po ba kayo sigurado, mga kapatid? O nalalamigan lang kayo? Kilala po ba niyo si Kristo? Amen. Thank you, Lord. Kilala po natin, mga Kristiyano, si Jesucristong pinaglilingkuran natin. Sabi nga po, sino ba si Kristo sa buhay natin?
Siya po yung omnipotent, omniscient, omnipresent, mga kapatid. Kaya walang nakakatago sa Panginoon. Lahat hayag na hayag tayo. Walang nalilingid sa ating Panginoon. Dahil siya ang powerful, sabi doon, all-knowing, at saka present sa lahat ng lugar. Kaya walang nakakatago. Kaya yung ilaw, inilalabas yan, mga kapatid. Isinasabit sa gitna upang magliwanag sa buong kabahayan. Sabi nga po, 'di ba, sa ating kanta, dapat makilala mo. Dapat makilala mo si Heso Kristo. Mga kapatid, dapat makilala natin si Jesus Christ. Sabi pa sa Romans 10:9, di po ba? The Lord and my Savior. Romans 10:9 po, nireveal na ng Diyos ang sarili niya sa atin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At thank you Lord nga po, kailangan maging aware tayo, yung awareness natin. Kristiyano tayo mga kapatid yung awareness natin bilang isang follower of Christ, awareness, yung knowledge, yung understanding, upang makilala natin ang lubusan ng Panginoon. Dapat makilala natin, mga kapatid. Di po ba, sa mga celebrity, sa mga hinahangaan natin, di po ba kilala natin, alam natin ang ginagawa, pero wala naman tayong relasyon sa Kanya. Hindi nga natin alam kung saan ang bahay nila. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, dapat kilala natin. Hindi lang kilalang kilala natin, mga kapatid. Sabi nga doon, yung awareness, yung knowledge, at yung understanding na nasa symbol ng light, mga kapatid. Sabi po, baka mamaya humantong tayo sa babala. May babala po, mga kapatid, sa mga Kristiyano, sa mga tagasunod ni Kristo. Sabi dito sa Matthew 7:21-23, mga kapatid, dahil sabi nga, nagpalayas po ako, Panginoon, ng mga masamang espiritu. Nagpahayag din po ako. Ano po ang nakakalungkot at ano po ang babala sa Mateo 7:21-23? Hindi kita kilala. Mga kapatid, kailangan kilala natin ang Panginoon. Kasi darating ang panahon, lahat tayo sa Judgment Day, huhusgahan, at sabi doon, pagharap natin, baka sabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Mas maganda na po na magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Yung mga hinahangaan nga natin, God a picture, God a, sabi nga, history ng buhay nila. Pero bakit hindi ang ating Panginoong Jesucristo ang pag-aralan natin ang buhay? Kilalanin natin ang gusto. Kasi gagamitin tayong liwanag ng Panginoon. Kasi Christ-likeness, mga kapatid, maging holiness. Hindi po tayo ganap, si Kristo lang po ang ganap. Pero, sabi doon, proseso, magkaroon ng goodness, di po ba? Hope, grace, at saka yung God's revelation, nireveal na po ng Diyos sa atin ang kanyang sarili. Sabi nga, hindi kita kilala. Nakakalungkot po, di ba mga kapatid? Pangalawa po, grow in Christ. Paano po tayo magliliwanag kung hindi tayo lumalago sa Panginoon? Ilang taon na po tayo sa Panginoon? Baka mamaya ang nauuna, nahuhuli. At ang nahuhuli, nauuna. Hindi po ba mas magandang sabay-sabay tayo pagharap sa Panginoon nang may katapatan, yung faithfulness, mga kapatid, kasi ginagamit na tayong liwanag ng Panginoon, lalo na sa mundong ginagalawan natin. Sabi ko nga po, talagang lagi nating naririnig to, Joshua 1:8, di po ba? Reading, study, meditate, di ba? Isa pamuhay, saliksikin, pag-aralan, di po ba, isa puso at maisa pamuhay. Kaya lang, minsan doon lang natatapos sa pag-aaralan, babasahin, papasok dito, lampas doon. Pero
mga kapatid, awat grasya po, maipamuhay natin yung mga naririnig, nababasa, na may meditate, napapag-aralan. Salamat po sa Panginoon, araw-araw ang pakikipag-usap sa atin ng Panginoon. Ano po? Kaya yung relasyon natin sa Panginoon, gamitin tayong liwanag ng Panginoon, isang pagpapala na po para sa atin. As a Christian nga po, mga kapatid, binabasa tayo. As a followers of Christ, binabasa po tayo. Sa paanong paraan po ng mga unbelievers, mga kapatid. Kaya minsan, napupulaan, hindi lang ang church, higit ang ating Panginoon. Kristiyano ba yan? Merong isang, sa Matthew ba yun? Sabi doon, pakinggan mo yung sinasabi niya, pero yung ginagawa niya, huwag mong tularan. Hindi ko lang matandaan ko sa inyo eh. Parang pag tinignan mo, para kasi nag-aaral, hindi na isa pamumuhay. Para ang gaganda ng sinasabi niya. Sundin mo yung sinasabi niya, pero hindi makita sa kanya sa pamumuhay. Mga kapatid, awa at grasya po. Ingin po natin lagi ang awa at grasya. Kung paano tayo, sabi nga lumago sa pananampalataya na may kaliwanagan sa buhay natin. Kasi kaya nga po minsan, di po ba napupulaan? Ay, kumpi ba yan? Ay, Kristiyano ba yan? Sa paanong pamamaraan, mga kapatid? Sa pananalita, sa gawa. Di ba? Lagi sinasabi, good example po tayo sa pananalita. Minsan nga, ako din po, lagi po, nung unang panahon, laging mas gusto kong ako yung nagsasalita lagi. Sa amin po, ni Minister Otan, nakakaisa pa lang siya, nakakalabing-isa na ako. Di po ba? Pero as time goes by po, na-realize ko po mismo na ang pangit nga. Kahit po minsan nagtuturo na si Minister Otan, tapos ako pa rin yung above. Ang pangit po pala, mga kapatid. Bakit hindi kaya tingnan ko muna yung gagawin ni Minister Otan? Pakinggan ko muna yung gagawin ni Minister Otan. Di po ba? Dumating po ako sa punto na ako mismo nalungkot po, mga kapatid. Ano yan? Nasaan yun? Ito po, Matthew 23:3. Kaya't inyong isagawa at sundin ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo. Ngunit huwag niyong gawin ang kanilang mga ginagawa, sapagkat iba ang kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi. Nakakalungkot, mga kapatid. Hindi po na ipapamuhay, di ba? Para makita sa atin si Kristo, magliwanag sa atin si Kristo sa anong pamamaraan, sa pananalita, sa gawa, sa pag-uugali, mga kapatid, di ba yung beatitude, kanina na nauna, mapalad, 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 mapalad. 8 po yun. Mapalad. Siyam na mapalad, mga kapatid. Di po ba makaisa lang? Thank you, Lord. Makadalawa, thank you, Lord. Makatatlo, thank you, Lord. 5, thank you, Lord. 8. Pero awat grasya, mga kapatid, hindi pa tayo ganap proseso po, pero hingin natin awat grasya. Sa totoo lang, yung pag-ugali, lagi po yan, talagang hihingin mo ang awat grasya sa Panginoon, di po ba? Colossians 4:6, mga kapatid, sa iyong pananalita, kailangan mapagtagumpayan mo sila. Sa iyong mga gawa, mapagtagumpayan mo yung mga unbelievers, lalo na sa ating pag-uugali. Mga kapatid, search our heart. Hindi ka magiging light. Hindi ka magiging light kung ikaw ay hindi nag-grow. Baka mamaya stumbling block pa tayo. Nakakalungkot po, mga kapatid. Di po ba sabi pa nga nung Lunes, mapanakit na. Lagi pong sabi nga, mas maganda na yung sinasabi. With love, mga kapatid. With love. Kailangan po laging karugtong yung with love. Kasi pag may with love, concern, care ka sa taong sinasabihan mo. Kasi doon makikita na ikaw ay nagliliwanag. Sabi nga nung lesson ni Tita Ria nung Monday, di po ba? Huwag kang pumuna sa puwing ng iba. Baka mas malaki pa sa'yo o sa gatroso. Yung nakapatong sa mata mo. Mga kapatid, kung gatroso, hindi mo na dapat nakita, pero nakikita mo pa rin. Imagine niyo kung gaano kalaki yung trosong nasa mata mo.
Pero nakikita mo pa rin. Sabi nga, wag mong tingnan ang puwing ng puwing ng iba sa kanilang mata. Di ba sabi nga, turo ka ng turo. Pero yung nakaturo sa'yo, Mas ilan? marami, mas 3. 4. Hindi, Tatlo. 3. 3 lang, Minister Arnold. Ayan. Thank you, Lord po. Sabi nga sa Micah 6:8, di po ba, mga kapatid? Brother Otan, Micah 6:8, yung awareness natin. Micah 6:8 po, mga kapatid. Kamusta po ba ang Comfy family? Go forth. Go forth, let's grow, let's glow together in the service of our Lord. Mga kapatid, let's grow. Sabay-sabay po tayong lumago upang magliwanag sa ating Panginoong Heso Kristo. Micah 6:8, Brother Otan. Ayan, Micah 6:8. Ayan. Kasi maganda po ito. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Mga kapatid, nakakatuwa po ang salita ng Panginoon. Dili-diliin talaga natin, mga kapatid. Pag naisa puso, nasa isa isip, may isa pamuhay natin, mga kapatid, awat grasya po, hingi natin sa Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, serve Christ. Sa totoo lang po, mga kapatid, masarap pong maglingkod sa Panginoon. Colossians 1:16 po, mga kapatid, hindi kailangan ni Lord ang service natin kasi siya lumikha ng langit at lupa. Colossians 1:16, mga kapatid, hindi kailangan ni Lord. Pero bakit niya tayo gustong gawing liwanag? Gusto niya tayo, may purpose ang Diyos sa buhay natin. Upang magliwanag, mga kapatid. Colossians 1:16. Siya po ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang namamahala. Colossians 1:16. Okay na, brother. Siya po ang lumikha, namamahala. Siya ang gumawa sa atin. Hindi po kailangan ng Panginoon serbisyo natin. Pero dahil layunin ng ano pa ang pagkagawa sa atin, pagkalikha ng Panginoon, to give Him back glory, mga kapatid. Di po ba? Luwalhatiin ang kanyang pangalan. Sa paanong pamamaraan? Sa pagliwanag sa mundong ito, mga kapatid. Naglilingkod po ba tayo? Kamanggagawa, naglilingkod po ba tayo ng totoo? Amen. Thank you, Lord. Hindi po pa Facebook, Kasi naglolokohan lang po kami dito sa loob, mga kapatid. Yung pa Facebook, sa totoo lang po, pagka nandiyan si pastor, hawak si walis, hawak si tapos bukas ng gate, tapos unahan. Sa totoo lang po, lately po, lagi na po kaming nakakasama kay pastor tsaka kay Tita Ria. With a sincere heart naman po. Kasi minsan, sasabihin ko kay Tita Ria, ako na po magdadala. Pastor, may dadalhin pa po. Tanong mo kay Tita Ria mo. Sa totoo lang po, kami nila Brother Butch, unahan po kami sa pagkuha ng kung ano yung madadala. Hindi po sa hindi nila kaya. With respect po, mga kapatid, yung goodness na kahit kaya po, sasabihin nga po ni Tita Ria sa akin, hindi na, okay na, kaya ko na. Yung po bang mag-initiate ka, ka na, dalhin. Talagang sa totoo lang po, malaking na po na kaya naman po. Di po ba minsan sasabihin, biya mo sila, mas malakas pa sila sa kalabaw Mga kapatid, yung respeto, yung paggalang, yung pag lang po sa kanila na tumulong, malaking bagay na po, mga kapatid. Kaya thank you Lord po na tayo ay sabi nga makasama at magamit ng ating Panginoon. At sabi nga po dito, mga kapatid, nakita ko po yung paglilingkod sa Panginoon, yung experience ko po. Nung pagtawag po sa akin ng Panginoon, naiyak nga ako habang kanina nga po maaga si Mami Paz. Nakwento ko itong serve Christ. Sabi ko nga nung tawagin ako ni Lord, hindi ko alam po itong word na to na Isaiah 43, 1-5, do not be afraid, I will save you. I have called you by name, you are mine. Nung pong sabi ko nga,
naiyak ako kasi hindi ako karapat-dapat, mga kapatid, hindi ako karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon. Pero bakit niya ako pinili at tinirang? May purpose po ang ating Panginoon sa atin lahat na maglingkod sa Kanya. Gamitin ang ating Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Alam niyo, mga kapatid, sabi ko nga, tinawag ako sa sarili kong pangalan. Mga kapatid, thank you Lord. Yun nga po, talagang umabot din po ako sa punto na naiyak na po ako kay Pastor Alex, kay Tita Ria. Yung po bang ako yung pasaway? Sabi ko nga, talagang sorry po dahil sabi ko, ba't paulit-ulit ako nape-personnel? Paulit-ulit akong, sabi ko nga may isang grasya na lang ng Diyos sa akin. May isang grasya na lang po na ngayon talagang iniingatan ko at sabi ko nga, dadalhin ko na isang grasya na lang ng Diyos. Thank you, sabi ko, Lord, sabi ko, unang-una nahiya ako sa Panginoon dahil sa ginagawa ko, parang Lord, di naman ako karapat-dapat. Totoo bang tinawag mo ko? Dahil sa behavior ko, sa attitude ko, sa pakitungo ko sa asawa ko. Sabi ko nga, Lord, totoo bang tinawag mo ko? Sabi niya sa Isaiah 43, I called your name. Sabi niya, you are mine. Sabi ko nga, Lord, sige po, awat grasya nyo. Humingi din po ako ng sorry kay Tito Alex at kay Tita Ria kasi nahiya na rin ako sa kanila na lagi ako napapersonel, lagi akong pinapatawag. Sa totoo lang, hiyang-hiya na po ako. Dumating po ako sa punto na Saan ka ba napapatawag? sa personnel. Oo nga, anong kaso? Sa ugali ko. Sa ugali ko, mga kapatid. Yung po yun noon. Dumating na po. Oo, wala po ako self-control. Ma-pride, mayabang, lahat. Umabot po ako sa punto na nasabi ko po yun nung birthday ni Tita Ria. Hiyang-hiya na po ako kay Tito Alex kasi sabi ko, naturingan pamangkin yung asawa ko. Tapos, yun nga po, si Tita Ria, sasabihin na naman sa akin, Ana, ano na naman? Ana, ano nangyari? Pero thank you Lord, mga kapatid, kasi hindi sila nagsawa sa akin. Kung ano yung pag-ibig ng Diyos na naranasan ko bago ako tawagin ng Panginoon, kasi pinili at tinirang ako. Yun yung pinadama nila sa mami pa. Hanggang ngayon kay Tito Alex, kay Tita Ria, talagang awat grasya. Kaya nga sabi ko, Lord, doon sa kahihiyan na naramdaman ko, pilit ko, mga kapatid, awat grasya na baguhin desisyon, mga kapatid, na hindi tama. Kaya salamat sa salita ng Panginoon, maging liwanag kasi nakakahiya po tayo na nasa kadiliman pa, itinawag ka na ng Panginoon. Kaya thank you, hindi po tayo makakapaglingkod nang tayo nasa kadiliman pa, mga kapatid. Kaya repent, talagang magbago. Kaya salamat po sa Panginoon na yung pag-ibig ng Diyos, nararanasan mo araw-araw sa pamagitan ni Pastor Alex at ni Tita Ria. Kasi sabi ko nga, alam ko, hindi ako sinasabihan ng mga kapwa ako manggagawa kasi naano sila sa akin, baka sugudin ko, ganun. Yun, magsusumbong sila kay Tita Ria. Siyempre, Tita Ria naman, kakausapin ako. Kaya salamat talaga sa pangunawa na laging sabi nga dito, Matthew 20:28, na parito ang Panginoon. Sabi, hindi para upang paglingkuran. Sabi nga, hindi upang maglingkod, upang paglingkuran natin, mga kapatid. At saka sa 1 Samuel 12:24 po, matakot tayo, mga kapatid, manatiling tapat. 1 Samuel 12:24, matakot, manatiling tapat, paglingkuran ng buong puso ang ating Panginoon. Naparito ang anak ng tao, mga kapatid, upang maglingkod, hindi upang upang paglingkuran. Ayun, maglingkod, mga kapatid. Kaya po sabi ko nga, talagang isang pribileyo po na kami makasama lagi ni Pastor. Kasi nare-remind po kami araw-araw. Nare-remind po kami sa pag-ibig ng Diyos. At thank you Lord po, mga kapatid. Ang panghuli, ito na po, share Christ, mga kapatid. Di po ba na-meditate na natin, na-aaral na natin, na isa sa pamuhay na natin, yung experience natin na tayo mismo naka-experience, ibahagi naman natin yung lahat na natutunan natin. Mark 16:15, mga kapatid, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Diba? Sa lahat ng tao, sa buong mundo,
Humayo tayo mga kapatid kasi sabi doon, ipangaral ang salita ng Diyos. Maging liwanag tayo to be light in this world mga kapatid. Totoo po yan, Acts 1:8. Hindi po ba lagi uli natin nire-remind sa atin ng Panginoon, maging saksi tayo sa Jerusalem, Judea, Samaria at sa sulok ng daigdig. Mga kapatid, Acts 1:8 po yan. Hindi po madali, pero awa at grasya ng Diyos. Maibahagi, maipangaral ang salita ng Diyos. Ano po ba yung ating commission ng ating Comfy, mga kapatid? Commission ng Comfy, 2 Timothy 2:2. Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Thank you Lord po mga kapatid sa mga word na yan. Paalala. At yun nga po, ang ating conclusion, Matthew 5:16. Ano po ang sabi sa Matthew 5:16? Ito po ang sabi nga lagi din nating isapuso. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Papurihan ang balik, ang glory sa ating Panginoon, mga kapatid. Kung tayo'y nagliliwanag, mapaparangalan ng mga nakakakita sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay nagliliwanag. Salamat sa Panginoon. Thank you Lord. Anong sabi? Know Christ, grow in Christ, share Christ, serve Christ, at saka share Christ. Mga kapatid, aawit lang po kami. Brother Minister Arnold. Ako pa talaga pong gustong umawit, pero ito po talaga. Opo, maglilingkod. Awit po na manggagawa. Sabayan niyo po kami mga kapatid. Sa lahat ng panahon, maglilingkod sa'yo. Sa lahat ng sandali, susundin kalooban mo. Salamat sa'yo, O Kristo, at ako'y iyong binago. Maglilingkod ako sa'yo. Kailanman ako'y hindi magbabago sa aking paglibig sa iyo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa iyo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa iyo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglibig sa iyo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong buhay ihando ko sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa iyo, Panginoon.
Maging Thank you, salt Lord light po. tayo sa earth. Salamat po Thank sa mga you, salita ng Diyos. Lord. Sa God habag at bless. grasya ng ating Panginoon. God bless, God po. bless.